Kaibigan, I just want to inform you na meron naman pong binigay na extension ang BIR. So, it's a good news kasi po, yung deadline po nung ah, August 10, 15 na in-extend nila until August 17 ay in-extend nila further through this RMC 95-2026 na available na po sa website ng BIR. So, with this memorandum, there is a further extension of deadline para to sa ating pagpapile or pagbabayad ating mga return in taxes. Okay? So, sa mga bayad na, di mas mabuti po yun. At least, hindi naman kasi tayo sure kung may mga ine-extend pa nila. But, doon naman po sa hindi pa nakabayad, hindi po nakahabol magbayad today dahil ang mga government offices tsaka yung mga bank affected ng BIR, nag-announce na ng half day lang yung iba, yung pasok nila. Yung iba, naka-skeletal force na lang dahil dito sa matinding pag-ulan pa rin po sa ating most of the part ng ating bansa. So, salamat sa ating commissioner at nagbigay ng kahit isang araw lang din na extension, at least malaking bagay na rin yun. So, doon sa mga hindi nakaabot today, huwag po kayong mag-alala dahil wala pa pong penalty na pwede i-impose sa BIR yan hanggat bukas po na mabayaran ninyo. So, just in case na nagkakaroon pa rin kayo ng problem pagdating sa submit, all you have to do is lagi nyo lang pong i-screenshot kung i-submit nyo na siya. Pag successful na siya, and then pag na-screenshot nyo po, dalhin nyo lang po sa BIR District Office kung saan kayo register. Patatatakan nyo lang po yun or papipirmahan ninyo para i-accept naman ng mga AAB. Or kung malit lang naman yung babayaran ninyo, pwede nyo lang bayaran through Paymaya or using your GCash. Pero pag GCash, hindi pwedeng direct sa GCash. Kailangan yung dumaan doon sa service provider ng MYEG. Okay? So, kung gusto nyo po i-download itong memorandum na to para ma-share nyo din po sa iba, punta lang kayo sa website ng BIR at hanapin nyo po doon yung new issuances. Okay? So, doon din sa mismong homepage ng BIR, abang-abang din kayo doon kasi meron dong portion na parang nag-flash sila ng mga memorandum, kung ano yung mga latest, at katulad po nito, yung extension, nagbibigay na extension. So, doon pa lang nagpa-flash na po ito. Okay, so itong memorandum na to, parang ka-continuation lang ng RMC 89-2026. Yun nga po, yung nag-extend sila ng deadline until August 17. Okay, so yung deadline August 17 na yun ay in-extend ulit ng isang araw. Sayang no, hindi pa ginawang isang linggo. Pero it's okay na rin, at least in-extend pa rin para dun sa mga hindi pa nakabayad today. So, salamat sa ating commissioner, at least kinikonsider pa rin niya dahil doon sa mga taxpayer na ang daming nagiging error, nakaka-encounter ng problema sa pag-file at wala din na-receive ng mga confirmation. Okay, so coming soon, may inilabas ulit ang BIR na bagong version ng EBIR formula. Ito ay version 7.9.6.1 na. Okay, so ituturo ko po sa inyo ito kung paano i-download ulit. And then, let's see kung ano yung changes sa form na ito. So, maybe this is the reason why kung bakit lately, nahirapan tayong nagkaroon ng nag-offline. Unaccessible tong EBIR form nila. And then, nahihirapan tayong mag-submit. So, normally nangyayari yung katulad nito dahil may mga bagong version na inire-release yung BIR. So, pero sana naman sa susunod, hindi yung kung kailan malapit ang deadline saka sila maglalabas ng bagong version kasi medyo nakaka-stress sa part ng mga taxpayer. Okay, so anyway, abangan nyo na lang po yung aking susunod na vlog at ituturo ko na po ito kung paano natin ito i-install, i-download, kung paano gagamitin. So, I hope you consider subscribing po sa aking channel para kayo po yung update. And i-share na rin para naman doon sa ibang din kilala. And also, iwanan ko kayo ng isang magandang verse from the Bible. Ito po yung from the book of Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your path. So, thank you po.